utos ng Diyos, no, na humayo kayo, magpakarami. Marami po lalo na sa Pilipinas, talagang sinusunod po talaga itong utos na to. No? Kita nyo naman, ang dami-dami natin dito. Pangalawa, kanina, di ba, yung pinag-usapan natin sa question ng pagkakasawa, ay yung marriage po o pagiging pamilya, dun po talaga, yun po yung disenyo ng Panginoon para po sa lalaki at babae, may express ang lang po yan. No? May mga solo parents, may mga bata no, na engage sa premarital sex. Meron pong, kung makikita niyo po, ang mga bata ngayon, ang hirap na kausapin kasi ang kausap, telepono. Di ba? Nasa social media, kadalasan. No, may mga yun nga, may mga single parent, may mga naghihiwalay, live-in, iba, may mga gender confusion po, pornography, addiction, lalo na sa internet games. Yan po ay mga ilan-ilan lang po kung ano po yung nag-aatake po sa pamilya po natin. Kaya po yung topic po natin ngayon ay, basahin po natin, yan, build a strong family. Sabihin mo sa katabi mo, build a strong family. Yan. Okay, paano po ba tayo mag-build ng isang matatag na pamilya? No? Paano po ba natin gagawin yun? Number one is, tandaan po natin yung FAM. Sabihin mo sa katabi mo, FAM. F-A-M. Ano po yung F-A-M? Ano yung F? Founded on God's truth. A, apply God's truth. And M, make God's truth known. Okay, so simulan po natin sa founded on God's truth. No? So, dapat po ang pamilya natin ay founded o grounded sa salita po ng Diyos. No? So, dapat po ganun, founded on God's truth. Sabi po dito sa Deuteronomy, basahin po natin lahat, Hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You shall Love the Lord your God. with all your heart and with your soul. These words which I am commanding you today shall be on your heart. So yan, dinidiscuss po natin yan ng mga nakaraan na dapat mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang kapwa. Sige, tuloy po natin. Iyan daw ay dapat natin, ano dapat gawin? You shall Teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. No? Yun po yung utos na dapat ito, mga salita ko, yung salita ng Diyos ay dapat hindi lang nananatili sa atin, kundi ibinabahagi rin natin sa pamilya. Ay ibig sabihin lang po nito, di ba sabi niya, you shall teach them diligently. Ibig sabihin, masipag, no? Buong puso na talagang pag-uusapan yun siya, intentional, hindi yung aksidente lang, no? Hindi yung pag may pagkakataon lang. Ito po ibig sabihin, hahanapan mo talaga ng pagkakataon, paplanuhin mo po talaga. Na kunyari, sige, ganito mangyayari, pagkatapos nating kumain, pagkatapos nating magdasal, kumain, pag-uusapan natin ito, pag-uusapan natin, kunyari, itong 4W, o pag-uusapan natin to, anong sa tingin nyo, nakuha yung magandang lesson dito. Yun po yung sinasabi niya na maging founded on God's Word. Kasi po dati, nung sa panahon po nila, ang ginagawa po nun, hindi pa po nakasulat talaga ang kwento nila, by mouth, no, tinuturo nila, sinasabi nila, yung salita ng Diyos. Yan. Kaya nga sinasabi niya, you shall teach them diligently. Pag-usapan nyo siya, habang ikay nakaupo, habang naglalakad, kahit nakahiga, at kahit naka-rise up. No? Kahit ikay gising. Ang ibig sabihin lang po nun, ay isa buhay. No? Isa buhay yung salita ng Diyos. Kasi po, bakit po? Ano pong resipyo natin matututunan dyan? Basahin po natin. A strong family is rooted in the knowledge of God's Word. No? So, a strong family, kung gusto po natin maging matatag ang ating pamilya, kailangan po, yung pundasyon,
matatag, di ba? Malalim. Paano tayo malalim? Siyempre, sa salita po ng Diyos. Di ba? Kaya nga po namin kayo binibigyan ito, no, 4W, para makatulong po, no, para habang nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, ay parang tinapay po kasi nito eh. Di ba? Parang tinapay na hindi mo naman makakain ng isang buo eh. So, bit by bit. So ito, tutulong po sa atin para po matutunan natin ang salita ng Diyos at ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Dahil po sa salita ng Diyos, doon po natin makikita ang kanya pong kalooban, kagustuhan, commandments, at syempre yung mga pangako niya, yung mga promises. Okay? So basahin nga po natin, sabi mo sa katabi mo, a strong family. Strong family. Yan. So magbasa ka ng Bible. Sabi mo, magbasa ang Bible. Yan, okay. Magbasa po tayo, no? Ay, suggestion ko, start niyo po sa Book of John, sa Proverbs, kung gusto niyo po maging wise, basahin niyo po yung Proverbs. Kung gusto niyo po kung medyo ano po kayo, emotional, basahin niyo po yung Psalms. Napakaganda po nun. Ang dami pong pangako ng Diyos para sa atin doon. Ang tanong lang po, question is, para sa sarili po natin, no? I-reflect po natin. Tayo ba ay pinaprioritize po natin ba o binibigyan po ba nating halaga ang salita ng Diyos kaysa sa ibang bagay, di ba? Ano po yung unang binabasa natin o unang hinahanap natin kapag paggising po natin sa umaga? Doon po natin malalaman. Alright? So, build a strong family. Sabi mo sa katabi mo, build a strong family. So, kung meron lang po kayo isang mensahe na gusto kong ma-take home nyo, build a strong family. Okay? So, paano tayo mag-build ng strong family? Una, sa salita ng Diyos. Pangalawa, syempre, pagka alam na natin, iba naman yung alam mo sa ginagawa mo. Diba? Dapat, next is to apply God's truth. Yan. O practice po natin yung katotohanan ng Diyos, di ba? Like, kunyari, sa inyo, sa organisasyon nyo, di ba, meron kayong procedure, may mga sinusunod kayong utos, SOP, di ba? Alam nyo yung SOP, perfect kayo sa classroom, sa paper, pero pagdating sa field, hindi mo ginawa. Sa palagay mo ba, magiging maganda yun? Alam mo ba talaga yung napasa mo? Di ba? Kunyari, may SOP kayo. Ang galing mo dun sa papel, nasagutan mo lahat, perfect ka. Pero nung actual na, nasa labas, mag-engage ka na sa customer, at hindi mo in-apply yung alam mo. Ang tanong, alam mo ba talaga yung alam mo? Hindi. Kasi hindi natin na-apply. Di ba? So kung hindi po natin nagawa yung alam natin na nasa utak lang natin, hindi po yun magiging mabuti para sa atin at para sa tao sa paligid natin. No? Kaya nga po sabi sa Matthew chapter 7, basahin po natin. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. Sino po ba dito nagpatayo na ng bahay sa buhangin? Meron ba? Wala, di ba? Wala namang magpapatayo ng bahay sa buhangin eh. Di ba? Lahat po tayo sa natin itinatayo, di ba? Sa maganda yung pundasyon, sa mga tawag dito, bato. Di ba? Para syempre, bakit natin ginagawa yun? Dahil po, pag nagkaroon ng problema, na katulad ng ganitong bagyo, hindi matitinag. Kaya nga, sabi niya, no, the rain fell, the floods came, and the winds blew and stammered against the house. And ano daw nangyari? Great was its fall. Di ba? Ganun daw po yung isang tao na naririnig yung salita ng Diyos, pero hindi naman ginagawa. Hindi pinapractice. Hindi ina-apply. No? So parang ganito po yan, kunyari, umuulan ng malakas, 5 araw na may bagyo, mabilis pong mawawala yung bahay, masisira yung bahay. Dahil mahina po yung pundasyon.
So ano po matututunan natin dito? A strong family is built upon applying God's truth in our lives. Right? Kung gusto po natin maging matatag ang pamilya natin, kailangan po i-model po natin, i-apply po natin yung salita ng Diyos in everyday life. Kanina nga po sa discussion namin dito, sinasabi na yung respect is dapat ma-model, ma-earn. Hindi mo siya i-demand. Diba? Parang kunyari, sasabihin mo sa anak mo, anak, huwag ka na mag-yosi, pero may hawak kang yosi. Diba? Maniniwala ba sa iyo, anak mo? Siyempre, hindi, di ba? O kaya, anak, huwag ka nang umuwi ng late. Pero ikaw naman, bilang magulang, lagi kang late. O kaya, anak, bakit di mo ko nire-respeto? Pero nakikita ka naman ng anak mo na hindi mo nire-respeto yung asawa mo. Di ba? Kasi nga, iba yun yung application Natandaan nyo ba yung test natin last week ba yun o 2 weeks ago? Natatandaan nyo ba? Yung modeling, about modeling. Sige nga, tingnan ko nga kung natatandaan nyo. Sige, tayo po kayo lahat. Tayo po kayo. Okay. So, gayahin nyo lang po kung anong gagawin ko. Taas nyo po yung kamay nyo. Yan. Okay? Tapos, isara nyo po. Tapos buka. Tapos ganyan. Okay, ito po, ilagay nyo po sa inyong baba. Baba pala Okay. Sa inyo nilagay. O, sige, upo lang kayo. Yung iba nilagay sa saan? Sa noo. Yung iba nilagay sa baba. O, yung iba, tinignan muna kung saan mo ilalagay. Diba? Nalito Dahil sabi ko, ilagay sa bababa. Anong ginawa ko? Inilagay ko sa noo ko. So, saan nyo ako ginaya? Karamihan sa inyo, ginaya nyo ako sa noo. Kasi yun po, ang power po ng application o ng modeling. Pag in-apply po natin yung salita ng Diyos, minsan kahit hindi ka na masyadong magsalita, nakikita na sa iyo. Di ba? Kaya nagiging maganda ang pundasyon at nagiging matatag ang pamilya. Ang tanong po, question. Paano po ba natin actively na-apply ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga pamilya? Diba? Tanungin niyo po yung sarili niyo, kunyari, mga husbands, minamahal po ba natin yung asawa natin? Iniintindi po ba natin sila? Binibigyan ba natin sila ng tamang pagpapasensya? Mga wives, nire-respeto ba natin yung asawa natin? Binibigyan ba natin sila ng galang at respect na kailangan nila? O kaya po yung sa mga magulang, binibigyan po ba natin ng oras yung mga anak natin, pinapakinggan ba natin sila o tinuturuan ba natin sila ng salita ng Diyos? And most importantly, kung minomodel, kung minomodel po ba natin ito sa kanila. Kasi importante po yun, yung modeling, applying God's truth. So ano po yung message natin today? Build. Sabihin mo sa tabi mo, build a strong family. Build a strong family. Yan, okay. So, paano po mag-build ng strong family? Siyempre, una, kailangan po founded on God's truth. Pangalawa po, i-apply itong alam natin, na truth. And panghuli, make God's truth known. Yan. Of course, hindi po yung alam natin na truth, yung salita ng Diyos, ina-apply na natin. Ngayon naman, dahil nga po, minomodel natin, kailangan pong makita, na ibang tao, kung ano yung pinagkaiba ng pamilya natin na may Diyos at walang Diyos. Kaya make God's truth known. Kasi nga, sabi po ni Kristo, lahat ng naniniwala sa Kanya ay salt and light. Kayo ang salt and light ng mundong ito kapag naniniwala po tayo kay Kristo. Okay? So, sabi po dito sa Romans chapter 1, verse 6, basahin po natin. 1, 2, 3, go. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew and also to the Greek. Sabi niya, I'm not ashamed of the gospel. Magandang balita. Hindi po ako nahihiya sa magandang balita. Ano po itong magandang balita? Ang magandang balita po nito ay, una,
ito po yung kapatawaran ng kasalanan na nakukuha natin kay Jesucristo. Kasi po, kung may magandang balita, may masamang balita. Ang masamang balita po ay tayo po lahat ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. At lahat po tayo, papunta po dapat sa impyerno. Nakikita niyo po yan, parang ganyan. Kaya lang, dahil sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, no, ipinadala niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. At dahil kay Jesus na nagkatawang tao, namatay sa krus at noong ikatlong araw na buhay muli, nagkaroon po tayo ng pag-asa. Di ba? Nagkaroon tayo ng pag-asa na mayroon tayong kapatawaran sa kasalanan at hindi lang yun, buhay na walang hanggan at abundant life. Yun po yung pangako ng Panginoon. And yun po yung gospel, yun po yung good news. No? Yun po yung kapangyarihan, the power of God, of salvation, na lahat po ng nagtitiwala sa Kanya, lahat po ng naniniwala sa Kanya, no? May promise po na abundant life at eternal life. Hindi naman rin po pinapromise na mawawala na yung problema nyo. In fact, baka nga mas makita nyo pa yung problema nyo. Diba? Pero, ang pangako is bawat problema na dadaanan mo, kasama mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya doon. Yun yung gospel, yun yung good news. No? At itong good news na to, sinasabi niya, ito hindi lang sa mga Hudyo o sa mga, pero pati sa mga hindi Hudyo. Kasi kaya po niya sinabi yun, dahil po, yung pinaniniwalaan po talaga nila nun, no, na yung salvation o yung kapatawaran ay para lang sa Hudyo, kami lang yung napili. Pero nung pinadala po si Kristo, hindi po yun dahil ang puso po ng Panginoon para sa lahat makakilala sa Kanya at manumbalik sa Kanya. Yan. So yun po yung good news. Kaya po ano po matututunan po natin dito? 1, 2, 3, go. A strong family is not ashamed to stand up for the truth and represent Jesus Christ. Bakit po? Kasi po, pag tayo po naniwala kay Kristo, ibinigay natin yung buhay natin sa Diyos, sineryoso natin yung relationship natin kay Jesus, for sure makaka-experience po talaga tayo ng problema. Bakit? Dahil po sabi sa Bible, the devil, no, si Satan, yung kaisa-isa nating kalaban, came to steal, kill, destroy. Okay? So, ganun po gagawin niya. Ngayon, kunyari, naniniwala na kayo, nag-a-attend kayo dito, gusto nyo gawin yung tama. Bakit ganun? Bigla na lang nagkakaproblema. Bakit ganun? Bigla na lang pumapangit yung relasyon ko. Kasi yun yung gusto ng kalaban eh. I-discourage kayo eh, na sumunod eh. Di ba? Pero kung tayo po ay magsa-stand up para po sa katotohanan, no? Kasi po ang mundo natin, iba po ano-anong tinuturo, di ba? Iba-iba. Pero kung magsistick po tayo sa Bible, sa katotohanan ng salita ng Diyos, for sure magkakaroon po kayo ng opposition. Kung ay maraming po kontra. Pero pag tayo po itatayo doon at i-represent po natin si Jesus, may promise po, may reward. At ang reward, our promise, is yung pangako niya na kasama natin ang Diyos. Diba? I will be with you even to the end of age. Ang tanong lang po is ito. Tayo po ba faithful? No? Tayo po ba titindig kapag po ang problema na po natin ay nandyan na? Are we going to stay faithful to God's Word in tough times? Kasi po dito, syempre madali, di ba? Fellowship tayo, no? Pero paano pag mag-isa na tayo? Or paano pag haharap na tayo sa problema talaga? Are we going to stay faithful in God's Word in tough times? Ang prayer ko po is lahat po tayo, no, will stay faithful, would remain faithful po sa salita ng Diyos kahit po may paghihirap sa buhay. Diba? Dahil nga po, lagi ang pangako ng Panginoon ay kasama po natin siya at hindi niya po tayo pababayaan. Yan. Yun po ang message ng gospel. Yun po ang message na yun ay para sa bawat
pamilya. Na tayo, na dapat lahat ay na makasalanan, na dapat pupunta ng impyerno, sinagip tayo, no, ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Nagkatawang tao, namatay sa krus, at nabuhay muli upang bigyan tayo ng pag-asa. Upang bigyan ng bawat pamilya ng pag-asa. No? Kaya dapat po, lapit po tayo sa Panginoon. Sabi nga po niya sa Matthew, come to me all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. And take my yoke upon me. For my burden is easy and light. Yun po yung invitasyon ng Panginoon sa ating lahat. So, ano po yung message natin today? Build a strong family. Sabi mo sa katabi mo, build a strong family. So, paano tayo mag-build a strong family? Tandaan niyo po yung FAM. F, founded on God's Word. A, apply God's Word. And M is make God's Word known. Sige, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin as we close. Panginoon, maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na marinig po yung salita niyo. Lord, marami pong bagyo ang dinadanas ng mga pamilya ng bawat isa. Marami pong mga gustong umagaw sa mga anak, asawa, sa influensya, sa social media. Pero Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, na tumindig sa iyong salita at alalahanin lagi ang inyong mga pangako, ang inyong mga utos, at lagi niyo po kaming ilapit sa inyong kalooban. Protektahan niyo po ang bawat pamilya, ang bawat isa. Alam ko po na mayroong mga po iba po dito ay nasa mga pamilya po na kailangan pong ng maraming prayers, maraming dasal. Sa iba po, mayroong health problems, relationship problems, financial problems. Lahat po niyan, Panginoon, ang katotohanan ay kasama ka namin at naniniwala kami na tutulungan niyo po kami, Panginoon. Kami po ay tumitingin sa iyo at umaasa po sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil napakatapat niyo po sa amin kahit kami po minsan hindi kami tapat at kahit po makasalanan kami, lagi niyo po kaming pinapatawad at binibigyan ng pagkakataon. Turuan niyo po kami, Lord, na lumakad ng kalugod-lugod sa iyo in Jesus' name. Amen. Amen. Alright. So, siguro po ito na lang discussion question natin. Hindi na po natin gagawin ito. Picturean nyo na lang po. Pwede nyo po gawin sa break nyo, no? And, sige, pag picture taking na tayo. Ay, sige, kunan nyo na muna. Then, after nyo kunan, punta na lang po tayo dito sa harap para po sa ating picture taking. Yan. Okay, by the way, meron po tayong Facebook page.